missionaries by spreading accurate news by using social media. They should not only be receivers of news but try to analyze, review, study whether the news they receive are accurate or not before they spread the same to other people. Thus, any Catholic, for that matter, can be a missionary through social media by spreading accurate news. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag-usapan po natin ito sinabi ni President Duterte na sinabi niya, Duterte vows accountability in drug war. Yun ang sinabi niya. Andyan po yan sa front page. Duterte vows. Ang tanong, okay, pagpalagay na natin, pero ang problema dyan, ikaw ang akusado eh. Mr. Duterte, ang problema dyan, ikaw ang akusado. Will you hang yourself? Will you commit suicide? Eh, sinabi na nga. Hindi ba sinabi na you will never cooperate with them? You even told the Department of Justice, the Philippine National Police, and the NBI not to cooperate. Tapos ito, sasabihin mo, ako ang accountable sa drug war. Siyempre, lilinisin mo yung malalakas na ebidensya kung sa sarili mo. Hindi ka naman siguro sira ulo, abogado ka. At sino maniniwala sa iyo? Yun ang tanong. Na you will be objective, impartial in the presentation of all these cases against you. May uti-diretso against you, Duterte. Now, alam po ninyo, ito kasing mayor natin, presidente na. Nung pa mayor yan, meron ng Davao Death Squad. Tapos nung naging presidente, meron siya tukang double barrel program. Kaya nung nalaman niya doon sa column yung Munsod, umabot na ng 30,000 to 30,000 ang namatay as of July 2016 to March 2019. Bilhin mo, 18 months lang yan, ha? Tandaan nyo, 18 months. Buong taon ng 2019, ha? 16, kalahati kasi. Kasi yung 18, okay. March 2019. Ibig sabihin, 12 to 30,000 na namatay. Hindi pa kasama yung Davao Death Squad. Okay. Do you think Duterte will hang himself? Kaya alam mo ito si Duterte, napakasinungaling na tao. Alam niyo? Ito. Rudy Islam Selfish Nation on vaccine. Kung natatandaan nyo, kinwestiyon ni Dr. Anthony Lacson, bakit sinubak? At kung natatandaan nyo, as early as 2020, si Ambassador Babe Romualdez, tao niya to at Secretary Locsin, Secretary of Foreign Affairs, inayos na nila yung Pfizer, Moderna, katulad ng ginawa ni President Trump, nag-iwan na ng pera sa malalaking pharmaceutical company sa Amerika. Ayos na. Pati ang loan sa Asian Development Bank at World Bank. Binigay kay Duque. Tapos, may nangyari ba? Wala. Kaya tandaan nyo to, somebody dropped the ball. Ito. Kasinungaling ito, Duterte. Rudy Islam Selfish Nation on vaccine. Ikaw itong gustong bumili ng bakuna sa China. Dalawang tao mo, si Locsin at si Romualdez. Arrange all these things.
with World Bank and Asian Development Bank. Pero nung binigay sa iyo, hindi mo inaksyonan. Bakit? Kasi ang gusto mo, yung gamot galing sa China, Sinovac. Ay ngayon, sir, paano to Mr. Duterte? Yung Sinovac mo, sa Europe wala na tumatanggap. Nagpasalamat pa nga yung ikaw, nung mayroong dinonate na Sinopharm sa iyo ng United Arab Emirates. Siyempre, hindi yan nila ginagamit yung mga gamot ng insect. Pasalamat ka. Binigyan ka ng kunting donasyon ng Sinovac, pasalamat ka, may utang na loob tayo. Palusot ka na naman. Ang hirap sa iyo, ang buhay ng Pilipino, ginagawa mong laro-laruan. Ito ngayon, itong Parmali. Nako! Matatabunan ka ito ng mga troll mo, Mr. Duterte? Itong Parmali na ito? Lahat na involved, taga Davao? At isang maliit na kumpanya, mas malaki pa siguro ang isang middle-sized na convenience store. Kasi ang capitalization ito ay 625,000 lang para sa sari-sari store. Pero ilang bilyon nakuha ang transaction sa gobyerno? Ilang bilyon? Yan tanong ko sa inyo. Bakit nakakuha ng bilyon? Sabi ng POO ng taga Davao, itong gawin natin. So, yung isang nangingilkil doon sa housing, si Atty. Lau, inilipat sa DBM PS as Deputy Secretary for Procurement Services. Anong ginawa? Ayun. Inamin nung ONG. Wala kaming capital. Wala kaming pera pambili. Nag-advance siyang. Ayun, nagsalita na yung mga testigos. Pa yung mago, sinabi niya, binapalitan namin yung mga expiry date. Ayun, inamin na ang ginamit na aeroplano, pabalik-balik, I think 21 times. C-130 po. Ano po niya yung C-130? Ilang bus na sasakay niya? At pwede ba yung paliparin kung hindi order ng presidente? Pupunta China? Yan. Ang tanong ko. Ang tanong ko. Matatabunan ba ito ng troll niya? Sa dami niya troll. Palagi ko hindi na. Kasi bistong-bisto na yun. Sabi nga ng mga senators secure Ong hoping for his tell-all. Alam ko ako ito kay Mago, kay Ong, kay iba pa. Ito na mga big player dyan. Yung Yang lang yun, Michael Yang. Maraming player yun, Doug Lord yun. Saka yung iba. Anong gagawin nila? Magsabi na totoo. Sapagkat dito sila nakatira at baka maging state witness pa sila. Si Michael Yang, hindi mo natin malaman kung Pilipino ba yun, Chinese ba yun, Singaporean ba yun, Taiwanese ba yun. Yan ang problema sa ating presidente. Nakisalimuha sa mga taong ang personal ay questionable. Kayo, alam na ninyo, noon dumating siya, ang utang ng Pilipinas is only 5.2 trillion pesos. 5.2 trillion pesos. Pero ngayon, magkano na? Naging 11.6 trillion pesos as of July. 11.6 trillion pesos. Mahiya ka na, Mr. Duterte. Sumobra na sa 100% ang utang mo sa 5 minutes mo lang. Yung mga namananong, wala pa yung galing pa yung kay Cory Marcos. 5.2 iniwan sila, nakabayad pa si President Aquino ng 3.7 trillion. Nakapauta pa Spain na $400 million. Ikaw, dinagdagan mo utang, niloko mo pang Pilipinas. Bumili ka ng mga palpak na mga gamot. Yun ang kasalanan mo.
Ang tanong ko, kayo mga kapwa ko Pilipino, gusto ba niyo itong kilos ng ating presidente? Pwede ba natin pagkatawaan pa ng 6 na taon siya? Sapagkat, sa totoo, tumatakbo siyang vice-presidente. Pero ang totoo, nagagawin yung tao dyan, kahit na si Sara o si Bongo, panagikulang yan, siya pa rin ang hari. Oh, ama ka, anak mo Sara. Huwag mo sabihin, naging mayor si Sara Davao kung wala si Duterte. Huwag mo sabihin si Bongo magiging senador kung wala si Duterte. At ilang beses pabalik-balik sinabi ni Bongo na ang loyalty niya hindi sa Pilipino kundi kay Duterte lang. Yan ang masama sa taong to. Senador siya ng Pilipinas, pero inamin niya sa publiko na loyalty niya ay na kay Duterte lang. Anong klaseng public official to? Nako. Now, dito makikita gano'ng kasinungaling itong taon to. Totoo lang yung Sinovac, magkano peso? Ulitin ko. 3,629. 3,629. Kayo mga Duterte diehard, tandaan niyo Sinovac, 3,629. Ang Pfizer is 2,379. AstraZeneca is only 610 at 79.8%. Ang Pfizer is 95%. Ang Sinovac, wala na pong tumatanggap. Sasakay ka ng barko pag Sinovac, hindi ka tatanggapin. Pag pupunta ka sa Gulf State, tapos Sinovac, hindi ka tatanggapin. Kung pupunta ka sa Europe, Sinovac, hindi ka tatanggapin. Pag pupunta ka sa America, North at South, Australia, hindi ka tatanggapin. Ako, kita mo, dahil sa marami na nag-expire na gamot na Sinovac, hindi na epektibo. Ayun, ilan ang effective natin? Umabot na ng 2,490,858. Nako, Mr. Duterte. At, kunwari, meron pa kayong mga delayed report. Magsabi kayo ng totoo. Ilan ang namatay? 37,405. Sir, if you value the Filipino lives, have you acted as the father of the family, as a concerned father of the family, as a patron, as a true Filipino? Hindi mangyayari ito. Sapagkat, as early as 2019, alam mo na yan. Kaya nga COVID-19, anong ginawa mo? Pinapasok mo pa yung isang cruise ship na pala insect. Doon sa Subic, hindi lang nakapasok kasi nagprotesta yung mga tao. Pero, yung cruise ship na yun, pumunta ng Cebu, pumunta ng Dumaguete. Resulta. Ayan. Magaling pa yung chairman mo sa committee na yun. Gumawa ng program Balik Probinsya. Ayun! Ikinalat yung mga virus. Pati sa Batanes, umabot na. Nako. Pati sa tao eh. Tapos, ang nakapagtaka. Sa pangawarta lang ni Duterte. Yung Interagency Task Force niya, na hindi naman kailangan kasi meron namang Republic Act 1133-2. Bakit siya gumawa ng Interagency Task Force? Para ma-corner lahat. Kaya nga nagreklamo yung mga local officials, kailan ba nyo kami papayagan makabili ng aming sariling gamot? Bakit nyo kami papayagan? Biniho yung Cavite, nag-iwan ng 1.5 billion. Makati, 1 billion. Taguig, 1 billion. Palawat, 200 million. Eastern Bubungan, 200 million. Bukidnon, 500 million. 42 local government units nag-order ng Western Medicine. Ba't ayaw mo niyo payagan? At meron 300 corporation
na gusto mo ng gamot. Bakit nyo? Kinokontrol nyo talaga? Gusto nyo bumili ng gamot ng palpak? Kaya kayong mga Pilipino, mag-isip naman kayo. Kaya nga sabi ko, itong lahat na ito ay kalukuhan ng isang tao, utak ng isang tao, walang iba, itong magaling na lalaki, taga Davao. Now, ang tanong ko, bakit siya tatakbo Vice President with all this issue? Ha? With all this issue? Well, kung naniwala ang mga senador sa sinabi ni Pedrosa, dapat yung voting and counting be manual. Siyempre, ako, gusto ko malaman yung boto ko kung nabilan ba. Ha? So, yung transmission lang haber. Ito nangyari ito, isolated case to, Maguindanao. Ano, isang pamilya, gusto mag-control ng mga isang probinsya, magpapayat, pinatay, maraming dakot sa polis. Hindi naman kayong batas eh. You enforce the law. But the problem is, you think you are the law. Yung problema sa polis. Kaya dapat meron talagang reform the Philippine National Police. And I agree with that. Kasi paulit-ulit ko yan, magbasa kayo, yun ang totoo. So, ano ibig sabihin? So, kung ang teachers, mataas na sweldo, hindi pwede lagyan ng mga politiko, hindi pwede matakos politikos, takot din sila mawala sa serbisyo sa laki na kanilang sweldo at sa laki matatanggap nila pag-retire. Tapos lahat ng bayan ay may kolehiyo. Kaya yung mahirap, nakapag-aral na. Yun ang importante, edukasyon. Ang problema kasi demokrasya, pag ang tao walang grado, pag ang tao ay walang trabaho, pag ang tao ay walang kinabukasan natin mga anak, their lives should be better than us. Their future should be assured. Hindi pwedeng iwanan natin. Nakatiwangwang. Hindi pwedeng ilagay natin sa mga tao abusado. Ito to. Ha? Akala, siguro ni Duterte, siya maniniwala sa kanya. Sabi niya, ako, I promise na accountability sa drug war. Oh, ikaw na ang nagsabi will not cooperate. Hindi maniniwala sa ngayon. Oh, sabi ko pa, ibang mga bansa, selfish on vaccine. Di ba? Yung Secretary of Foreign Affairs mo, Luksit, saka si Babe Romualdez, niyanayos na yung mga ADB, World Bank, para makakuha ng Western medicine. Anong ginawa mo? Hindi mo pinansin. Gusto mo pa rin Sinovac. So nagsasalita si Dr. Anthony Lacson, bakit Sinovac? Hindi pa tested yan. Binakiminura mo. Ngayon, murahin mo yung pamilya na 37,405 na namatay. Murahin mo. Murahin mo. At murahin mo yung mga infected na 2,490,858. Murahin mo. Sapagkat gusto mong Sinovac, yan nangyari sa bansa natin ngayon. At ang masama yan, wala ang patay ng ating ekonomiya, panay utang pa natin, ang warta ka pa. Nakakahiya. Tinatawag ng obispo, plunder by no less than the highest official of the land. Nakakahiya ka, sir. Kaya ang mga kababayan, huwag tayo makinig sa troll. Magbasa po kayo. Read, spread what is accurate news. Then you will be a Catholic missionary. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa inyong pakikinig.